Alam mo ba na may isang aso ang nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan? Manatili nakatutok at aalamin natin ang tunay na dahilan. Simulan natin to. Ang pangalan niya ay Pep, isang Black Labrador Retriever na nooy pagmamayari ng mismong governor na si Gifford Pinchot ng Pennsylvania. Si Pep ay hindi basta-basta, mabait, masunurin at palagi nasa tabi ng gobernador. Parang tao kung kumilos, mahilig siyang sumama sa mga lakad ng amo niya at naging paborito ng mga bata at bisita sa mansyon. Pero isang araw, may nangyaring hindi inaasahan at doon nagsimula ang kakaibang kwento ng aso. Ayon sa kwento, si Pep daw ay kinagat at pinatay ang paboritong pusa ng asawa ng gobernador. Ang dating mabait na aso ay biglang naging killer. Hindi malinaw ang nangyari. Aksidente lang ba o galit si Pep sa pusa? Wala raw makapagsabi, pero ang naging desisyon, matindi. Hinatulan si Pep ng habang buhay na pagkakakulong sa Eastern State Penitentiary, isang high-security prison mula sa Amerika, kung saan nakakulong ang mga killer, gangster at kriminal. Binigyan si Pep ng inmate number C2559. Pinicturan siya para sa mugshot na talagang parang tunay na kriminal. Uminit ang ulo ng mga tao. Marami nagsasabi na aso lang yan at marami ang nagtataka kung parusa ba to o public stunt lang. Pero teka, may mas malalim pa palang kwento sa likod ng lahat. Habang nasa loob ng kulungan, naging kaibigan si Pep ng mga preso at mga gwardya. Isa siyang comfort dog na nagpapaligaya sa mga preso sa kulungan. Nagulat ang marami, imbes na matakot ang mga preso, minahal nila si Pep. Naging inspirasyon din siya sa kanila at inalagaan nila ng mabuti. Sabi ng mga prison guard, magaling din daw manghuli ng daga si Pep. Pero pagkalipas ng ilang taon, may lumabas na revelasyon. Lahat ng kwento tungkol sa pusa ay hindi totoo. Walang pinatay si Pep. Dahil ang katotohanan, kusang ibinigay ng gobernador si Pep sa kulungan bilang parte ng rehabilitation program para tumulong sa mga mental health ng mga preso. Ang totoo, inosente si Pep. Ang mugshot, gimmick lang daw yon, pampatawa o pampaligaya sa mga tao. Pagkatapos ng ilang taon sa kulungan, si Pep ay naging malapit sa isang prison guard. At noong 1929, na-pardon si Pep. Hindi dahil sa krimen, dahil inosente siya, kundi dahil matanda at mataba na raw siya para sa prison duty. Inilipat siya sa Greater Ford Prison Farm. Inalagaan na lang siya ng isang retiradong guard na humiling na siya na lang ang mag-alaga kay Pep sa kanyang pagtanda. At noong 1930, namatay si Pep at inilibing sa isang flower bed sa kulungan. Nilagyan siya ng wooden marker, pero ito'y inanod sa baha kalaunan. Ngayon, sa Eastern State Penitentiary Museum, may placard si Pep bilang isang notable inmate at nagbebenta pa sila ng Pep stuffed toys bilang alaala sa asong minsan tinawag na killer, pero sa huli ay tinuring bayani ng mga preso.